So, paalkain mga mare, for today's video ay puto cheese nga naman ang ating lutuin. Kung lagi ngang palpak o bagsak ang inyong mga niluluto ay panoorin nyo nga lang ang video ito. Dahil sobrang basic lang ng ating puto cheese na gagawin. Hindi mo kailangan ng napakaraming ingredients para kayo magagawa ng merienda. Siyempre, una ko na nga ginawa dyan ang paghihiwa-hiwa ng ating lalagay na cheese. Ganyan nga hiwa ang ginawa ko sa cheese para hindi naman magmukhang tinipid. At siyempre, meron din tayong isang itlog, isang tasa ng tubig at isang 200 grams na pancake mix. So, una na ating ginawa ay magbati ng itlog at ilalagay na nga rin natin itong 200 grams na pancake mix. Hindi mo na nga rin kailangan salain ang pancake mix na ito dahil ready na talaga siyang gamitin. Hindi rin nga gaano kakomplikado ang process na ito dahil maglalagay ka lang ng tubig, isang itlog, at cheese ay okay na. Ay sinasabi ko sa inyo mga mare, kung ang biyanan nyo nga hindi nyo bati, pag niregaluhan nyo ito, tsak ay magkakasundo talaga kayo nang wala sa oras. So sa mga oras nga ito ay naglalagay pa rin nga tayo ng tubig para nga mahalo-halo at makuha natin yung tamang consistency ng ating puto cheese batter. Kung sa nakaraan nga nating paggawa ng banana cake ay kailangan na tamang-tama at hindi gaanong malabnaw, ay ngayon naman ay kailangan medyo malabnaw ang ating puto cheese mixture. Kung nakikita nyo nga ay hindi ko na nga binili sa pag-i-edit sa ating video para naman makita nyo talaga yung tamang consistency ng puto batter or puto mixture na ating ginagawa. So pag okay na nga iyan, ay ihahanda naman natin ang ating mga puto molder. Maglalagay muna tayo ng mantika sa ating molder bago tayo maglagay ng ating puto mixture. Nire-remind ko na nga kayo agad na huwag kakalimutan maglagay ng mantika sa puto molder dahil sa mga oras na ngayon ay nakalimutan ko nga maglagay ng mantika riyan. Sa dahilan nga na sobrang nagmamadali na nga ako dahil dadalhin nga ng anak ko ang mga puto cheese na ito sa kanyang eskwelahan para sa family day. So habang nga kayo ay naglalagay ng puto mixture sa ating mga puto molder, ay siguraduhin nyo nga na kulong-kulo na nga ang ating steamer bago nyo nga ito isalang sa ating steamer. Kung wala naman nga kayong steamer para gusto nyo nga subukan ng ganitong klaseng pagluluto ng puto cheese, ay huwag kayong mag-alala at meron kayong sirang rice cooker with steamer. Ay syempre, huwag nyo nga muna itong itatapon at pwede pa natin itong magamit bilang steamer. So pagkatapos nga ng ating mixture, ay ito naman nga mga nahiwang cheese ang ating ilalagay sa ating molder. At pagkatapos nga niyan, ay isa-isa na nga natin itong ilagay sa ating simmer para nga ito ay may salang lutuin. Kailangan nyo nga rin pala maglagay ng tela or katsa o kaya kung ano man ang tawag sa inyo, kahit nga ay face towel sa ating takip ng steamer para nga yung puto cheese na nasa loob ay hindi mo lalagyan ng tubig. Dahil nga kapag hindi mo nga nilagyan ng tela ang takip ng ating rice cooker, ay yun ang magpapabagsak sa ating puto mixture. So after 15 minutes nga ng cooking time ng ating puto cheese ay meron ka ng napakalambot at napakasarap at napakadaling gawin na merienda. Pwede mo nga rin itong gawin pang negosyo, ikaw na nga lang bahala mag-costing para sa mga ingredients mong nagastos. Kung nagawa mo na nga ang simpleng life hacks na ito, i-comment mo naman sa baba kung anong naging outcome ng iyong niluto. So yun lang mga mare, nawa ay meron kang bagong natutunan sa ating cooking life hacks na i-share sa inyo.